Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo'ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay natitipon ngayong Martes sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sino una mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating nagawang kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang makapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba't tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagkakatiwalaan sa aking sambayanan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak nang wala ang kabilang katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pauwiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, lagi nang nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Hallelujah, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siya, inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hinihiling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
uli po sa ating lahat na sa online Mass. Isang magandang gabi po at salamat sa Diyos at mayroon tayong pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ang sabi ng marami, lahat daw ng mga bagay ay nag-umpisa sa maliliit. Everything starts with small things. Kaya dapat sa buhay natin, hindi naman kailangang nagmamadali tayo lagi. Sa buhay natin, dapat marunong tayong dahan-dahan, marunong tayong maghintay, dahil ang tagumpay nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay. Ito po yung mga testimonyo ng mga successful, mga nagtagumpay na mga tao. Hindi biglaan ang tagumpay, kundi nag-uumpisa sa maliliit na bagay o hakbang. Mga kapatid, ganun din ba ang tinatawag nating pananampalataya? Ang ating ugnayan sa Diyos, paano dapat nag-uumpisa yan sa buhay natin? Sa mga malalaking bagay ba? O sa mga maliliit na bagay lamang? Inarinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon, mga iilang halimbawa o paalaala sa atin. Sa bandang huli, napakaganda ng ating ebanghelyo kasi lahat ng lumalapit sa Panginoon na may karamdaman, may sakit, walang umuwi na hindi naayos ang kalusugan. Paalaala po sa ating lahat yan kasi dapat lumalapit tayo sa Panginoon araw-araw upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Ngayon, nabanggit din ang nangyari sa mga alagad, lalo na kay Pedro, doon sa kaligitnaan ng lawa ng tubig. Nakasakay yung mga alagad kasama si Pedro sa bangka at biglang hinampas ng malalakas na hangin at malalaking alon. Alam ko po, maraming beses na po nating narinig itong ebanghelyo na ito. Ano bang maaring mensahe ng ebanghelyo na ito sa ating panahon ngayon? Na ibang klase yung nanghahampas sa buhay natin. Pero sa lahat ng panahon, huwag nating kalimutan, basta't kumapit lang tayo sa Diyos o ang ating pagkapit sa Kanya, yun po yung tinatawag na tiwala, pananalig at pananampalataya. Basta't kumapit tayo sa Diyos at tanggapin natin Siya. Sumunod tayo sa Kanya. Ang Kanyang salita ay naging katotohanan sa ating buhay. Sa ebanghelyo natin ngayon, sa gitna ng alon at hangin, ito mga alagad ay punong-puno ng takot. Kaya nung nagpakita si Jesus, biglang ang sigaw nila, multo. Ganun talaga tayo Pag nabalo tayo ng takot, yung paningin mo, parang lahat ay naging multo. Pag takot ka, ganun. Nawala yung tiwala. Kasi pag may tiwala ka, maliwanag talaga naman ang tingin mo. Pero pag natanggal yung tiwala o alanganin yung iyong tiwala, naging alanganin na rin ang iyong paningin. Sa buhay, sa paligid, sa mga tao, ganun Pag takot ka, lahat kinatatakutan mo.
Kung takot ka, pinagdududahan mo lahat. Kahit nga sarili mo ganun ang nangyayari. Kaya sa susunod na mga ebanghelyo, ngayon, bukas, ito yung marinig natin tungkol sa totoong tiwala sa Diyos. Yun, kailangan natin ito. Hindi lang yung kahit anong tiwala. Marami nagtatanong, ano nga ba itong tiwala? Isang hakbang, pangalawang hakbang, dahan-dahan ba ito? Little things, little steps? Meron nagsasabing ganun. Kasi yung tiwala natin, sabi ng Panginoon if you have only faith as small as the mustard seed, that's more than enough. Kaya, kung mayroong tiwala tayo, di naman natin siguro masukat yan, pero importante dapat nandyan yan. Sikapin natin na palaguin natin yan. Hindi naman siguro lahat nakukuha natin sa biglaan. Pero mayroon din nagsasabi, kagaya sa Ebanghelyo, na faith is a leap. Ang pananampalataya daw ay isang salto o talon. Kasi mayroon din sa buhay natin na mga ganong pagkakataon na alam natin, hinihingian tayo ng Panginoon ng malaking desisyon. Between good and evil. Kaya hinahamon tayo na gawin mo na. Now na. Upang sa ganun, mapatunayan mo na iyong tiwala ay totoo. So mga kapatid, sa konteksto ng ating ebanghelyo, sana po tayo ay magkakaroon ng inspirasyon na yung ating tiwala sa Diyos dapat hindi mawala. Kunti man, sabi ng Panginoon, Pedro, ang liit ng iyong pananampalataya. Pero, di naman siya pinagalitan sa ganun, kundi pinaalalahanan si Pedro na minsan, maliit na hakbang, pero kung minsan din, kailangang tumalon ka mula sa bangka. Kung mangyayari po sa atin ito, ang importante, hindi sa maliit o sa malaki, kundi ang importante, yung tiwala na yan, nananatili sa ating isip, sa ating puso, at sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paanong pinalakas niya ang panampalataya ni San Pedro, alam natin na ganoon din siya sa atin. Inabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ang ating tugon, anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami.
Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Sandaling katahimikan, ialay natin ang ating pasasalamat at mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoon Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na panampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung inatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel isisiawit ng papuri sa inuwalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin ang banal ang makaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at ginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin, at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin na kasloob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa teliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinagbikilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Hesus, ang Kordero ng Diyos, na sa Ebanghelyo ay nagpalaala sa atin na magkakaroon dapat ng tiwala at pananalig sa Diyos. Mapalad tayong lahat ng niyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Mahal kita. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kunting paalaala lang po sa ating mga kapatid na sa tahanan, araw-araw pa rin ang ating banal na misa sa pamamagitan ng ating online mass. Yung ating SOCOM committee, pinangungunahan ni Ryan, ni Ninyo, kasama sila mga SOCOM members, nagsisikap po masipag para ipaabot via online yung ating pagdiriwang. Mula ngayon hanggang sa August 20, ang oras natin ay alas 6. Alas 6 sa gabi sa ordinaryong araw. Kapag linggo naman, yung ating announcement sa Facebook, alas 8 sa umaga at alas 5 pa rin sa hapon. Medyo adjusted po yan lahat dahil sa curfew hours. Pero araw-araw po, alas 6. Salamat Ryan at saka Romulus na tumutulong sa atin, pati yung ating lectors. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami ay sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namin lingkod, nalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarunan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.